Edgar Minimo, ayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, no, ito po, sa mga totoong survey po, katulad ng Pulse Asia at SWS, ha, ay nangunguna po sa trust rating at approval rating ang ating Vice President Sara Duterte. Yan po pagkakaiba, no? Kaya nga po sila, yung Pulse Asia at SWS, kaya po sila dekada na sa pagsasarvey, pinagtitiwalaan na ng tao. Unlike po 'tong mga bagong sulpot, 'no? Kaya pagkatapos ng mga eleksyon, nawawala na po yung mga yan. Marami na po kaming survey company. Sa tagal ko pong yan po yung kaganapan diyan sa survey na yan, 'no? Okay. Pero ang malupit po, yung media natin, negative pa rin ang pagbabalita. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano mapanlin lang 'tong media. Paulit-ulit na ako rito, battle po 'to ng katotohanan. Ang katotohanan po maraming forma. Puwedeng hindi sila nagsisinungaling, pero yung the way na i-present nila yung bagay-bagay ay hindi po pumapabor lang po sa interes ng mga amo nila. Mahirap talaga yung may nangangamuhan. Okay. Pag-uusapan din po natin, eto pong si Erwin Tulfo na po. Nako, pinakawalan na. Eto po, maganda po sa atin, no? Si Erwin Tulfo, tandaan nyo, kaya po yan namamayagpag sa rating. Hindi po bumibira ng direkta yan sa mga Duterte. Di ba? Napansin nyo po, style ng mga Tulfo yan eh. Mga mangga po yan, mga orig na mangga yung mga yan. Yan si Rapi, di ba? Sinubukan minsan na banatan si Duterte. Giniba natin yung ano niya, yung kanyang mga subscriber, 100,000 a day. Nangayaw eh. Humingi ng ano eh. Di ba? Dumistansya sa pag-atake. Ngayon po, ito si Erwin Tulfo. Siyempre, dahil kilala ng tao, tapos trabaho lang ng trabaho, yun ang mukhang pinapakita niya. Pero ngayon po, umatake na. Pinakawalan na ni Tamba. Mabuti po yan para sa mga kandidato natin. Hindi na sila makakapagtago eh. Pinapakita na nila yung tunay na kulay. At iba pa po, no? Iba pa pong mga balita, yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Pero bago natin pag-usapan yan, alam nyo po, kaya lang di natin nararamdaman gaano na may bagyong Julian, napakalakas po, signal number 2. Naging super typhoon na raw, no? Dahil bandang norte. Ito po, apektado po Ilocos ha. Yung pong mismong probinsya ng ating probinsya. Probinsya po ng ating mahal na pangulo, no? Apektado ng bagyo na 'yan. Pero alam niyo po, ito muna, no, si Pangulong Duterte before 3 days, 2 to 3 days bago dumating yung bagyo, nakita na natin may mga paghanda ng ginagawa, di ba? Yan yung mga binabalita sa media eh, no? Naghahanda na tayo, na pinapakita ng mga reporter. Dito tayo ngayon sa gaganapin na pagdadausan ng gagawing ano pala, yung mga anong tawag doon sa pinupuntahan pag evacuation center. Handang-handa na po ang evacuation center. Nakikita niyo mga balitang ganyan sa media, di ba? Ma-interview po natin si Governor. Ganun, no? Kaya yung mga tao, assure na assure sila, okay ang gobyerno, nakahanda, may mga... Tapos kung makikita nila, maganda sa evacuation center. Punta na tayo. Kaya wala pong ganong mga casualty
nung panahon ni Pangulong Duterte. Handang-handa, no? Tapos umiikot na yung mga barangay. Wala pa pong ulan, ha? 2 to 3 days po, pinapaalala po namin na may darating pong malakas na bagyo. Kung kayo po ay kinakailangan nyo ng alam po ng mamamayan yung gagawin. Ngayon po, lumalabas po yung Pangulo natin tuwing ayan na yung bagyo. Nakita na yung bagyo. At maririnig nyo pa po to sa mga interview. Talagang, ito po ang sinabi ng inyong mahal na Pangulo. Ating mahal na Pangulo. Mahal na mahal nyo to, di ba? Butchabit ba? Ayaw mag... Well, I think you know as much as we do. It started, I was supposed to go to Ilocos actually yesterday, pero wala na yung weather. Sumama na ng gusto, bagsak na yung ulan. So we're just watching it and seeing what will be needed. Pagkatapos, pagdaan ng bagyo, hanggang sa ngayon, meron lang talagang we're still having to wait for the water to come down and to do everything for the water to come down. Pero hindi pa ito, mag-intensify pa ito eh. So we'll have to watch until it's finished. Okay. Maraming salamat po. Meron po tayong storm watcher na Pangulo. Napaka-assuring po, no, ng sinasabi, no. We have to watch it until it's finished, no? Parang nabibigla siya. Papunta nga ako sa Ilocos dapat, kaya lang lumakas na yung ulan eh. Yung pakikinggan nyo na unlike before na yung meron 2 to 3 days before na mga malalakas na bagyo. Pinapakita yung paghanda. Ito para nabigla pa yung Pangulo. Pupunta dapat ako kahapon eh. Lumakas ang ulan eh. Iba po ba yung ginagamit nating barometro ng mga iba po ba yung mga ginagamit ni Tatay Digong, no? Nung panahon na siya yung presidente, sa paghanda sa bagyo? Ang nakakatakot pa, titignan natin kung ano magagawa natin pagkatapos nito kasi lalakas pa yan eh. Titilain muna natin. Wala man lang assurance na nakahanda ang ating pamahalaan. Minsan, alam nyo, sa leader, importante po yung importante po yung makita sa leader nila na on top of the game, yung kanilang leader. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. May sakunaman o hindi, kaya natataranta yung mga tao eh. We will watch and see. Ganun lang, we will watch and see. Wala man lang mga pronouncement. Handang-handa na po ang mga LGUs natin dyan. Nakalatag na po ang mga rescue team. Ganun man lang sana makita na, marinig natin, no? Sa mga mesa ko na. Tapos makikita natin, habang kasagsagan ng bagyo, mamimigay. Maririnig natin, namimigay sa Mindanao, sa Visayas. Ang sakuna, nasa norte. Tapos makikita ng mga taga-norte, habang nakalubog sila, ilang beses na natin nakita yan, di ba? Namigay sa Davao City, sa Metro Manila at karatig na lugar, binaha. Ganyan po magresponde ang ating gobyerno. Napakasama pong pakinggan, panoorin ng mga binabaha na walang makitang tulong, tapos makita dun sa inuuto na lang siya ng mga nanonood. Isa pa, speaker! Isa ba? Isa ba? Ganyan po, tumugon tayo. Tignan niyo po yan. Habang nakalubog sila dyan, mamimigay ng ayuda sa ibang parte ng Pilipinas. Pag kayo po ay nadala pa dyan sa all-star cast nila, pinagboboto niya pa yan, wala na talaga mangyayari sa Pilipinas. Pag naniwala po kayo na dapat namimili pa tayo ng kandidato ngayon at hindi natin i-straight yung mga Duterte dahil meron pang mga magsusuri, meron pa kayong taga-suri,
Marunong po kayo magsuri. Huwag po kayong papayag sa mga vlogger nyo na sila magsusuri para sa inyo. Meron po kayong kakayahang magsuri. Simple lang yan. Ito kahit gaano kagagaling yung mga senador na nasa kabilang panig, alam na nila yung ginagawa sa mga Duterte. Ngayon kung kayo Duterte, despite na alam, hindi po nabigla yung mga yan. Ay nabigla lang ako na nakalagay na pangalan ko dyan. Hindi talaga ako dyan. Pinagbobolan nyo pa. Maaari ka bang malagay yung pangalan mo dyan kung hindi mo alam na ilalagay ang pangalan mo? Huwag niyo po kaming pinaiikot. Di ba? Hindi po malalagay ang pangalan nyo dyan nang hindi nyo alam. Ang dami-daming pera ng administrasyon tapos isisingit yung ayaw. Kaya yung unang mga nagdeklara na sila, na mga hindi sila dyan, dapat yan nung unang mga hindi nyo iboto. Eh. Kasi pinaiikot kayo eh. Okay, para hindi po ko eto po, meron na naman dito. Hirap tayo ngayon. Pinapakita West Philippine Sea. Picture po ng West Philippine Sea tsaka jet ski. Sabi rito ng mga tokmol. Hirap tayo ngayon. Totoo pong hirap tayo ngayon, di ba? Sa lahat. Presyo ng bilihin, kahirapan, taas ng presyo, liit ng sweldo, no? Pero ganito po sila, magsalita yung mga pro-Marcos. Hirap tayo ngayon dahil may duwag na Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Hirap daw tayo sa WPS. Totoo po yun. Ngayon po, binobomba tayo, kinukuyog yung mga barko natin. Totoo po yun. Ngayon yun. Paano tumutugon ang gobyerno sa mga problema ngayon? Gantong-ganto. Hirap tayo ngayon kasi may duwag tayong Pangulo noong 2016 to 2022. Duwag ang Pangulo. Sa mga investigasyon, pinapatay ng Pangulo. Ngayon lang po ako nakakita na duwag na ang daming pinapatay. Kayo rin nagsasabi. Kaya hilong-hilo sa inyo yung mga follower nyo eh. Kung tatanga-tanga yung mga followers, kala ko ba duwag yung Pangulo noon? Bakit maraming pinapatay na drug lords? Ano ba talaga paniniwalaan namin mga koya? Lito-lito yung mga followers nyo kung ano-ano eh. Hindi po may matalino tayong presidente noong 2016 to 2022. Kaya wala tayong problema sa West Philippine Sea. Kaya wala tayong problema sa South China Sea. Dahil matalino ang ating presidente noon. Ngayon, dahil ang presidente natin halos dumating na bagyo, pupunta nga sana ako sa Ilocos, kaya lang lumakas na yung ulan. Wala kang ideya na may paparating na malakas na bagyo. Paano na? Kaya yung pagmamalaki niya na may 5,500 flood control projects. Natapos na. Natapos na yung pera namin. Pero hindi. Okay, eto po. Sabi naman sa inyo sa totoong survey, Pulse Asia at SWS, kahit po yung iba na magsasurvey na papabor kay BP Sara, wag na kayo maniwala dyan. Pinasasakay lang tayo niyan. Pag sumakay tayo, pag kinote natin yung ibang survey, pag malapit na yung mga eleksyon, biglang bababaan na si BP Sara. Utot nyo. Okay, sa mga totoong survey, Pulse Asia at SWS. Ito po, Pulse Asia, naglabas na. Nangunguna po sa trust rating at saka approval rating si Vice President Sara Duterte. Palakpakan naman dyan. Ito po, despite po na wala pong tigil. Ginawa po to September. Neto pong September, hindi po nila tinantanan si BP Sara. Sari-sari po. No? Pero despite ng paninira, todo. Ngayon po tumodo ng paninira sa Vice President ng Pilipinas. Pero nangunguna pa rin po ng trust rating.
Sara Duterte, 61%. Escudero, 56%. Ferdinand Marcos, 50%. At syempre si ay nakakuha ng pinakamababang 31%. Yan po ang sinasabi ng mga tunay na survey. Nakita niyo na po yung pagkakaiba. Pag po mga survey na yung matatagal na, bakit po sila mapagkakatiwalaan? Kasi dekada na sila eh. Etong mga sumulpot lang, katulad ng mga Octa Arts Dancer Survey, at saka mga No Limit Tangere El Filibusterismo, susunod na niyan, Basilio at Crispin Survey na. At pinakamalupit, yung CISA Survey. Abangan nyo yan. Puta, baka 0.01% na lang si BP Sara. Tapos yung tao nila, 1,000%. Di ba? Yan po, ito po ay trust rating. Pinakamataas po sa trust rating. Pinakamataas din po sa approval rating. Huwag po kayo magpapaniwala kung kani-kanino. Dito po, tunay ang balita rito. Pinakamataas po sa approval rating, ito po ang approval rating ni BP Sara, 60%. Kay Pangulong Marcos po, 50%. At kay Martin, 32%. Kulelat pa rin. Consistent. Despite po yan ng paninira. Despite po na sinabihan nila si BP Sara na bratinela, sinasabihan nila si BP Sara na nasaan yung pera, anong ginawa mo, wala pong talab eh. Kasi bestado na sila eh. Sila yung mga dapat may mag-ipaliwanag sa pera. No? Pero tignan nyo po. Yan po ang tunay na balita, di ba? Parang pagka sa graduation, yung pinakamataas, halimbawa, kung may bihira po kasi may summa cum laude. Pero kung meron pong summa cum laude, palakpakan ng mga tao dyan. Halimbawa, Badong Aratilis, summa cum laude. Palakpakan ng mga tao. Yun po ang binabalita. Yun po ang ina-announce. Hindi po yung Badong Aratilis, bumaba ang grade. Puta. Tignan niyo yung mga dyaryo natin. Imbis na sabihin na si BP Sara, hindi po sila nagsisinungaling. Pero paano po nila pinipresent yung balita? Yun po ang panliling lang. Halimbawa tong Inquirer, Pulse Asia, BP Duterte, trust rating down by 10 points. Down by 10 points yung trust rating ni BP Sara. Yun yung binalita nila. Bumaba ng 10 points. Tanong, ano po bang importanteng balita? Yung bumaba o yung kung sino number 1? Bakit bumaba? Mas importante sa kanila kasi pag yan ang binasa nyo, ay, si BP Sara pala. Mababa na sa survey. Di ba? Ganun ang dating eh. Pag binasa nyo yan, yung pinapakita ng Inquirer, naku, mababa na pala sa survey si BP Sara. Pero pag ang totoong mga vlogger ang nagbalita, katulad ni Badong, BP Sara, nangunguna sa trust rating, nangunguna sa approval rating. Nakukuha nyo po yung diferensya? Parehong balita, pero magkaiba ng paraan ng pagbabalita. Yung isa, BP Sara, bumaba sa rating. Ay, bumaba. Mababa na pala sa rating ni BP Sara. Ay, yung mga tatanga-tanga naman nilang vlogger, bumaba sa rating, tuwan-tuwa sila. Pero anong katotohanan? Siya po pinakamataas. Hindi po interpretasyon yan. Sadya po yan. Sinasadya po ng mga dyaryo natin na siraan si Sara Duterte. Kinakailangan nilang siraan. Pero kahit ano pa ang paninira nila, si Sara Duterte pa rin ang pinaka nangunguna
sa trust at approval rating. Yan yung hindi nila pwedeng i-deny. Nasa denial state. Hindi po nila ma-deny. Kaya ginagawan po nila ng natatagong technique. Na akala nila epektibo pa to. Kayong media, no? Nagtataka kayo, bakit yung mga vlogger mas pinaniniwalaan pa kaysa sa inyo? Sa survey, di ba? Mas pinaniniwalaan na yung social media kaysa sa inyo. Mga traditional media. Paano kayo paniniwalaan? Panay panlilin lang ginagawa nyo. Yung mga taong nakaharap lang sa cellphone, nagsasalita na, mas kapanipaniwala kaysa sa inyo. May magandang camera, may director, mayroong tagabasa, may writer. Lahat ng resources nasa inyo. Pero hindi kayo kapanipaniwala kasi yung mga resources ninyo, ginagamit ninyo ng panlilin lang sa tao. Hindi kayo habang buhay makakapanlin lang. Kahit ngayon. Hindi na kayo nakakapanlin lang. Totoo naman, marami pa rin nanonood sa inyo kasi balita eh. Pero wala naniniwala sa mga analysis nyo. Puta, meron ba naman na nangunguna sa rating tapos ang balita nyo, bumagsak ang rating ni BP Sara? Paano hindi ba, sagana kayo sa paninira eh. Pero hindi nyo madidinay yan na nangunguna. Bagsak na rating na. Kaya ang sasabihin nila, bagsak na rating ni BP Sara. Kailan bumagsak? Nangunguna nga lagi. Tapos sasabihin nyo, bumagsak. Walang katotoran eh. Okay. Ito pa po. No? Nakakatawa to eh. Oh. Dahil ngayon ay October 1 na. Paalala lang po natin na sinabi po ni Carpio noong August, lalabas na ang ICC warrant of arrest. Ito po ang madalas ipagdiwang ng mga tatanga-tangang vlogger ng kabila. Oh, yan na, nag-ICC na, pasok na. Tingnan niyo yung mga source nila. Si Carpio, si Trillanes. Tahimik na si Trillanes ngayon sa kaka-predict na lalabas na yung ICC warrant of arrest. Nagsasalita pa ba si Trillanes sa ICC warrant of arrest? Hindi na, di ba? Para baka hindi na siya maalala. No? Baka hindi na siya maalala. Oh, isang araw tapos na naman po ang September. Justice Carpio. Paano kayo mapapaniwalaan ng mga tao? Sino naman kaya susunod na Madam Auring na maghuhula kung kailan lalabas yung ICC? Wala na pong umiintindi sa inyo tuloy. Alam nyo, kayong mga katulad ni Carpio, kayong mga Trillanes, sa maliliit na bagay, pag panay kasinungalingan yung mga pinagsabi nyo, kahit tama na sasabihin nyo sa mga susunod, wala nang maniniwala sa inyo. Sirang-sira ang kredibilidad nyo pagdating sa ICC. Ayong. Natawa naman ako ron kay Technics. Oo nga naman. Ikaw talaga ba doon? September lang sinabi. Sinabi ba kung ano year? Oo nga no. Maaga pa pala. Maaga pa pala. October pa lang eh. 11 months pa. Pero ang nakakatakot kasi dito, sa totoo lang po, yung mga media natin, yung prediction nila, binabalita. Ayan, Inquirer.net yan eh. Carpio, ICC warrant may be out by September. Kasama po sa pagkukondisyon talaga tong media eh. Trillanes, lahat po ng media nilabas yun. Lalabas ng ICC, kaya tuwan-tuwa yung mga naglalaway yung mga aso eh. Lahat ng mga aso na lalabas siya. Tago na kayo, iyak na kayo, iyak. Puta, iyak na iyak.
iyakin kami pero hindi kami iiyak diyan sa ICC. Nakalipas ang June at July, tumahimik na si Trillanes. Ngayon si Carpio, nung August nagsabi, ICC warrant may be out. Tuloy-tuloy. May ibang tao na naman. Paalala nyo po pag may nagsalita na tungkol sa ICC. Tigil-tigilan nyo. Okay, alam po ninyo, sangkatutak po, ito po magandang development para sa atin. No? Kasi yung mga tulpo kasi, alanganin yung tingin dyan ng mga Duterte. Maraming bilib sa mga tulpo. Alam nyo kung bakit tayo bumibilib? Bakit nakakabilib? Tama yung analysis na instant justice. Totoo naman yun, no? Pupunta ka, magsusumbong ka, tatawagan nila yung concern. Sige po, papuntahin nyo dito. Sige po, pasusundan nila sa reporter. No? Again, Boss Buds. Kung naiinip ka na, again, Boss Buds, huwag ka na rito. Ardito Paniagua. Jinhaw. Kung naiinip ka na, paulit-ulit lang ba sinasabi ko again? Huwag ka na rito kasi bago itong mga to eh. Jin. Kung wala kayong magandang sasabihin, magsilayas na kayo. Ardito Paniagua, thank you very much sa 100 pesos na pangkape. Okay. Instant justice naman talaga, di ba? Tatawag sila kasi may nagreklamo, action na nila. Hindi naman sila mismo yung action eh. Yung mga ahensya eh. Siyempre dahil takot na mabastos yung mga ahensya, no? Takot na mabastos yung ahensya, tatalima agad. Pero hindi po pwedeng lahat ng tao magreklamo sa iyo. Naging senador, yung Rapi, yung pinakasikat sa kanila. Ginawang extension ng Rapi Tulfo in action yung Senado. Na nakita natin, hindi pala uubra yun. Iba po kasi yung pag-aksyon ng pagtulong sa paisa-isa o paisa-isang grupo kaysa aksyon talaga ng pambuong Pilipinas. Di ba? Yun po yun eh. Wala pong instant justice, lalo na kung senador ka. Kinakailangan yung gumawa ng batas para makalutas kayo ng problema ng Pilipinas. Okay. Ngayon, ito si Erwin, number 1. Di ba? Hindi natin pwede i-deny yan. Putya, Pulse Asia at SWS eh. Talagang ano yan, talagang totoong survey yan. Pero bakit sila number 1? Mahuhusay. Bagamat kitang-kita na natin na dikit yan kay Martin, never po silang umatake ng diretsa sa mga Duterte. Di ba? Lagi po sila. Alam niyo po, marami po rito, kaya maraming mga Duterte supporter. Di ako diyan makikinig kay Badong. Marami natutulungan tong mga tulpo eh. Bakit hindi ko iboboto to? Naniniwala ako sa 99% na sinasabi nito ni Badong. Pero yung hindi ko iboboto yung mga kursunada ko sa administrasyon, hindi ko paniniwalaan yan si Badong. Katulad nitong mga tulpo, dami na tulungan yan ng DSWD. Bakit hindi ko iboboto? Mga Duterte supporter to may pag-iisip na gano'n. Ang galing nga nila eh. Kasi hindi sila bumibira ng direkta sa Duterte. Ngayon, hindi umubra yung mga young guns. Tignan yung mga diskarte Mga thunders na congressman, atake, no? Pati si BP Sara, walang pakundangan sa pag-atake sila eh. Tapos atake naman sa mga press con, yung mga pogit magagandang mga young guns ko, no? Atake pa rin, katakot-takot, walang epekto. Sino ba kayo? Sabi siguro ng mga tao. Totoo naman ang nakakakilala lang sa kanila,
yung mga constituents nila. Hindi naman sila kilala nationally. Siguro naisip ni Martin, para saan pa na sikat ka kung hindi ka rin naman namin mapapakinabangan sa pag-atake sa mga Duterte. Di ba? Bakit ka ba aanin pa natin kasikatan mo? Magna-number 1 ka senador. Ano tulong mo sa pagbira kay Sara? Ayan po yun. Ngayon po, maganda po to dahil hubara na ng mga pagkukunwari. Wala nang kunwa-kunwari dito. Umatake na. Nakakadalawang araw na tayo, no? Na nakikita na ang ipinang-aatake nila si Tulfo na. Si Erwin Tulfo na mismo. Una, yung sinasabi niya, no? Siya ang nagpapaliwanag ngayon ng impeachment, eh. Siya yung nagpapalutang kasi hindi mapalutang ng young guns, eh. Sino ba yung mga yan? Yun yung unang dating ng mga tao, di ba? Sino ba yung mga young guns na yan? Ano, pakialam naman natin yan. Pero iba na pag Erwin Tulfo na, makikinig yung mga tao. Pero nakikinig kami at nilantad mo na yung sarili mo na ikaw pala ang pinakamalaking attack dog ni Martin laban kay Sara Duterte. Nag-flex ka na. Imaginein po ninyo, no? Pro-impeachment siya. Siya po ang bukang bibig niya ngayon, impeachment kay BP Sara. Impeach si BP Sara, pinapaliwanag niya. Kasi galit yung mga bakit nyo impeach? Binoto yan ng 32 million. Baka pag si Erwin Tulfo nagsalita, baka mapaniwala nila. Hindi ganun kasikat yung mga Tulfo na yan para ibangganyo kay Sara Duterte. Ngayon, malalantad kayo. Mga kapatid, naglabas na ng barato si Erwin Tulfo. Pag binoto nyo pa yan, ipinangangalandakan niya impeachment kay BP Sara. Tapos boboto yan. Imagine niyo, boboto yan. Boboto yan laban kay BP Sara. Nakita niyo yung balak nila? Ipapanalo nila yung marami, all-star ka sila, biguin natin tong balak ng mga to. Wag tayong bumoto diyan sa kapanalig niyan. Kasi pag once na bumoto kayo diyan, para tayong loko-loko dito. Para tayong mga loko-loko. Marami dito, hindi ka namin susundin. Badong, di lang nila sinasabing gano'n. Hindi ako mag-i-straight. Kala mo kanila galing yun. Sa vlogger din naman lang galing yan. Usisain nyo muna kung bakit nagsasabing hindi straight yung mga vlogger na yan. Ibig nyo sabihin, mas matalino pa sa mga Duterte ang mga vlogger na yan. Eto ngayon, no? Bagong-bago to. Nakita na natin kung paano niya. Ito naman, bagong anggulo naman. Yung isang sinabi ni Tulfo, kinalat din nila dito sa X. Ewan ko sa ibang social media, kinalat nila. No? Ang sinasabi niya, kaya may panlilin lang tong Erwin Tulfo na to. Kaya daw pinag-uusapan ngayon yung impeachment dahil hindi nanumpa si BP Sara Duterte. Nagalit yung mga congressman. Ngayon lang po hindi nanumpa, September eh. Last year pa nagsasalita na si Franz Castro ng impeachment. September 2024 lang nagsalita, hindi nanumpa eh. Kaya nga hindi nanumpa yan. Bakit kayo may investigasyon kay BP Sara in the first place? Di ba? Yan yung una. Yan yung una niyang panlilin lang. Ito naman ngayon ang pinakakalat nila. Kamara na bastos ni BP Sara. Representative Erwin Tulfo. Ayon sa mambabatas, bagamat ginagalang nila ang pangalawang pangulo at ang tanggapan nito, aminadong nabastos sila at ang komite dahil sa pagtanggit nito na manumpa sa kanilang pagdinig
Sabi ni House Deputy Leader for Communication at Axis Party List Representative Erwin Tulfo. Imagine niyo, no? Sinabi na yan ng mga ibang congressman eh. Pero walang talab. Kaya ngayon, akala nila may talab pag si Erwin Tulfo na nagsabi. Sinabi na nila tsuwa yan eh. Sinabi na ng lahat ng mga young guns yan. Walang talab. Kaya ngayon, anin pa yung kasikatan mo siguro. Puta, kung hindi ka rin lang magsasalita ng laban sa Duterte, anin pa yung kasikatan mo. Yan po yun. Kaya pagkabi nyo, hindi dapat hanap ng mga laban-laban. Kasi marami sa atin, ano na gagawin natin? Di pa ba tayo pupunta ng Malacanang? Alam niyo po, marunong naman siguro kayo magsuri. Naroon ako sa Liwasang Bonifacio, ilang beses na ako ron. Libo ang nagpupunta ron. Pero libo hindi po makakapagtanggal ng presidente ng people power yung libo. Milyon dapat. Putya, kung may milyon dun, ako na mismo magtatawag dun. Ano pag ginagawa natin dito? Punta na tayo ron. Kayo naman, no? Sila pa ang nabastos. O, kita nyo? Wala na po sa huwisyo yung mga katulad nito, mga tulpo na to. Tapos iboboto nyo, dalawang magkapatid pa ngayon. Yari tayo dyan. Iboboto nyo si Totoo naman, ako talaga, totoo. Nagulat ako. Sobrang lakas talaga. Sobrang lakas talaga ng ng lineup ng senatorial. Talagang sobrang lakas kasi halos karamihan naging senador na. Tapos may mga pangalan, yung Binay tsaka etong kumbaga ito man sa Senado, Binay tsaka Binay, Abalos tsaka Villar. Talagang mga staple na pangalan na yan sa politika ng Pilipinas. In any other administration, landslide yan. Pero dahil ito, ang endorser nyo, si BBM at saka si Martin, di natin dapat iboto yung mga yan. Nakakatakot yung mga utak ng mga yan. Despite sa ginawa sa mga Duterte, alam ninyo yan. Huwag nyo pong sabihin, ay wala kaming alam. Hindi namin alam yung ginagawa kay BP Sara. Despite ng ginawa kay BP Sara, lilinya pa rin kayo dyan sa mga tao na yan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na kayong magbigay